Magsiluhod po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat. At dasalin natin ang Oratio Imperata para sa bayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula sa kamatayan tungo sa buhay sa kanyang misteryo paskwal at kaloob na Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumin ang aming bayan. Iunat mong muli ang iyong makapangyarihang kamay at akayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magningning nawa ang katotohanan tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagos nawa ang katarungan tulad ng tubig na bumukal mula sa bato upang pawiin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ng mga sugat at buksan ang daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang, busugin mo ang aming pagkagutom sa katarungan upang hindi na kami magnasa ng kapangyarihan, kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon at buksan ang mga matang binulag ng kasakiman upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan higit sa anumang alyansang pampolitika o pansariling interes. Turuan mong kaming makita ang isa't isa hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa sa taon ng Hubileo ay magtulak sa amin upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Paskwa, ang aming pagtawid. Mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karuwagan tungo sa katapangan, mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katuwiran, mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa, mula sa panghihina ng loob tungo sa pag-asa, mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig. Sa panahong ito ng pananariwa, matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bayan at ang aming dangal bilang isang bayang iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong inialay na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na misa na ito, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang intensyon, ang mga taong humihingi sa ating mga panalangin at pinangakuan ng pagdarasal, kaya hindi ng lahat ng mga intensyon na intended ngayong banal na misa na ito, sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga namatay nating mahal sa buhay, lalo na kay Victor, Maria Luisa, Al Jerome at Filomena. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya tinihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugali, ipinalit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang pinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Tininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa mabububo ng dugo sa babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama sa akin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan. Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo.
Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ang kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Pinalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagpaparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakdas sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tumayo na po ang lahat.
Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang makakasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan na ng aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin sa Amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala, ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito sinasabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas, humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. May liwanag ang buhay. Ang sikat na tagline mula sa Meralco, the largest private sector electric distribution utility company here in the Philippines. Bangabat, may nabasa ako sa aking Facebook or sa post ng Facebook. Bakit na tuwing natatanggap ko ang bill nito, nagdidilim ang paningin ko? Mga kapatid, nadinig natin sa Ebanghelyo ang sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sino ba naman ang gustong manatili sa madilim na lugar? Walang makikita, blackout, walang ilaw. For sure, mauuntog tayo, matutumba, at matatapilok. Ito rin ang pakiramdam kung patuloy tayo sa pagkakasala. Dumidilim ang ating kapaligiran. Nadudumihan ang ating pagkatao
at napapalayo tayo sa Diyos. Kaya, narito si Jesus Nazareno para tulungan tayo makita ang liwanag at maramdaman ang kanyang liwanag, kagandahan at kagandahan ng kapaligiran. Jesus helps and makes us holy, and God forgives our sins. Mga kapatid, pangarapin natin na hindi tayo manatili sa kadaliman o pagkakasala. Dalhin natin ang ating sarili sa totoong liwanag at ito'y patungo kay Jesus Nazareno. Masaya ang pakiramdam kapag nasa liwanag tayo. Madadama natin ang tunay na ligaya na nagmumula sa Diyos. Tandaan natin na walang bayad o salapi na kalakip kung hinahangad natin ang liwanag ni Jesus. Ang kailangan, at kailanman, hindi tayo malulugi o magdidilim ang ating paningin. The light of Jesus is everlasting, and the true light comes from God, can beat any darkness of our life. Kung gugustuhin natin makakakita ng liwanag, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi liwanag na may awa, pagmamahal, kabutihan, may pagkakaintindihan, ay patuloy tayong lumapit kay Jesus Nazareno dahil siya ang magbibigay nito. Amen. Have a blessed day po sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ang Kanyang kahahabagan. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal, pamilyang intensyon, lalo na lahat ng mga intensyon na intended sa banal na misa na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. May pakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat
pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak naway makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ng Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawari ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ng kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria ni Nanang Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turun at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama.
buhay ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan, noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipagaanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala. Ay mapaligiin mo nawa nitong walang hiling na masama, at sa gayoy, maliksi namang masundan ang yapak ng halimbawa, Jesucristo, ang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating banal na misa at gayon din sa lahat ng kisubaybay sa ating FB and YouTube channel. Thank you very much po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng petisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.